So, buksan po natin ating mga Bibles sa Isaiah. Basahin po natin ang Isaiah chapter 53. So, alam na alam po natin tong chapter na ito, no? Pero sabi nga, the word of the Lord is limitless. No? It is boundless. Parati tayong merong bagong matututunan at merong bagong pangungusap ang ibibigay sa atin ng Panginoon every time, no, sa kanyang salita. Okay, sige, basahin po natin sa Tagalog. Basahin po natin ang buong chapter para alam natin kung ano ang laman ng chapter na ito. Sabi po dito, sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa hirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay isang tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan. At hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. So, ito po yung prophecy ni Isaiah about sa ating Panginoong Jesus. Sabi po dito sa verse 1, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? So, ang salita po ng Panginoon, merong ibinabalita. Merong gustong sabihin sa atin. And kapag merong ibinigay sa atin ang Panginoon na kanyang salita, ang response natin ay dapat maniwala. No?
So believe, faith ang kailangan ng Panginoon. No, pananampalataya ang nais niya. Dahil dito, sabi sa sunod na sentence, kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kanino daw ipapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Doon sa mga maniniwala sa kanyang balita. Sa mabuting balita. No? So ano yung mabuting balita na gustong ipahayag at patuloy na gustong ipahayag sa atin ng Panginoon? So kanina alam naman natin na ang binasa natin dito sa chapter 23 ay yung kamatayan ni Kristo sa krus. So ito yung mabuting balita na kahit si Paul, sabi niya sa Rome, no, sa mga taga Roma, Romans 10:16. Roma Gs, no, 16, sabi dito, ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita, gaya ng sinulat ni Isaias, no, gaya ng sinulat ni Isaias. So nire-refer ni Paul ang prophecy ni Isaiah dito sa chapter 53, no. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita, gaya ng sinulat ni Isaias. Panginoon, sabi niya, sino ang naniniwala sa aming ibinalita? Or sino ang naniwala sa aming mga ibinabalita? So, ang kapangyarihan ng Panginoon ay mararanasan daw natin sa ating mga problema, sa ating mga kalagayan, kung tayo ay patuloy na maniniwala sa ibinalita na nung una pa ni Isaiah, na pati si Paul kinote niya. Ito pa rin yung balita na binabalita ni Paul. At hanggang ngayon, ito ang mabuting balita na kailangan nating patuloy na panampalatayanan. Kasi sabi dito, sino? No? Sino ang maniniwala? Hindi yung naniwala. Maniniwala. Ibig sabihin, patuloy na maniniwala sa balitang ito para daw, bakit? Patuloy rin nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, nais po ba nating na patuloy na maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon? Ilang beses lang ba natin gustong maranasan? Isang beses lang ba? Dalawa? Diba dapat araw-araw or every time na meron tayong pangangailangan? Kapangyarihan ba ng Diyos ang kailangan natin o kapangyarihan natin? O kapangyarihan ng ibang tao? No. Of course, kapangyarihan ng Panginoon ang nais natin. Since kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos araw-araw, ang kailangan niya araw-araw din na pananampalataya. It's an everyday believing, no, sa kanyang ibinalita, sa mabuting balita. At ano yung mabuting balita? Anong sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17? Dito sinasabi ni Paul na ang mabuting balita ay walang iba kundi si Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Sabi sa 17, sapagkat isinugo ako ni Kristo hindi upang magbautismo. Ang bautismo dito, ito yung mga activities. So, isinugo daw ng Panginoon si Paul para hindi mag-isip ng kung ano-anong mga activities na mga pakulo, no? To invite people, kundi upang mangaral ng magandang balita. So, hindi daw kung ano-anong mga activities or mga kaparaanan ng mundo ang rason kung bakit isinugo ng Panginoon si Pablo, kundi mangaral ng mabuting balita. At ano yon? Sabi dito, at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati. Kasi kapag ang husay na nung taong pinapakinggan mo, baka andun na yung believe ka na doon sa nagsasalita at hindi na doon sa mensahe. Hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati o sa karunungan ng tao. Di ba merong mga preachers na wow, talaga ang tali-talino. No? Sabi ni Paul, hindi daw sa ganoong mga kaparaanan.
nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. So, ibig sabihin, ang mensahe, ang mabuting balita na gusto niyang ipahayag na ayaw niyang mawalan ng kabuluhan at ng kapangyarihan ay ang kamatayan ni Kristo sa krus. Dahil dito, kapag nananatili ang ating pananampalataya, patuloy nating mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. So, ito yung sinasabi dito ni Isaiah na sino ang maniniwala sa aming ibinabalita? No? Ang mabuting balita, ang kamatayan ni Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kung dito nakasalalay ang ating pananampalataya, anuman ang ating kinalalagyan, anumang problema, bakit ito yung kapangyarihan ng Diyos? Dahil nga araw-araw pwedeng nahuhulog tayo sa laman at sa kasalanan. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay hinahadlangan ng ating laman, nahahadlangan ng ating kasalanan. No? Aminin man natin sa hindi, mga kapatid, mahina ang ating laman. Mahina tayo, may nakita lang tayo na hindi ayon sa ating kagustuhan, galit na tayo, no? Kumukulo na yung ating dugo, at minsan nakakapagsabi na tayo ng mali. And then nagkaroon tayo ng pangangailangan. So you see, every time na meron tayong pangangailangan, we have to look to the cleansing power of the cross para yung problema natin sa kasalanan ay mapawi upang ang ating panalangin, every time na meron tayong pangangailangan, ay patuloy na mapakinggan ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay hindi nananahan sa kasalanan. Ayaw niya, sabi niya, and no flesh shall glory in my presence. Wala daw laman ang pwedeng magmalaki sa kanyang presensya. No? So kapag nangunguna sa atin ang laman, wala tayo sa presensya ng Diyos at hindi rin natin makukuha ang kanyang biyaya. No flesh. Walang sariling kaisipan, walang sariling kalakasan, walang sariling kaparaanan ang magmamalaki sa kaparaanan na nais ibigay sa atin ang Panginoon. So kung nananangan tayo sa sarili nating karunungan, no flesh shall glory in my presence. Ibig sabihin, malayo tayo sa presensya ng Panginoon dahil nagmamalaki tayo sa ating na kaisipan, sa ating karunungan. Amen? That's why it's really important na every time na meron tayong pangangailangan, titingin tayo kay Kristo at sa kamatayan niya sa krus. Dahil yun ang paraan para pawiin yung mga bagay na humahadlang sa buhay natin, na naglalayo sa atin sa presensya ng Panginoon. Laman, kasalanan. No, eto yung mga bagay na naglalayo sa atin. Amen? Sa biyaya at sa presensya ng ating Panginoon. So, yun ang ibig sabihin ng verse 1. At ano yung ibinabalita? So, skip muna tayo, no? Skip muna tayo sa verses 2 and 3. Puntahan natin ang verses 4 and 5. Dahil ito yung mabuting balita na nais na paniwalaan daw natin. Patuloy nating paniwalaan upang, patuloy rin nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. So, katulad din ito nung nasa 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross, to them that perish foolishness, but unto us, no, tatagulugin ko, ang kapahayagan ng mensahe ng krus. Sa mga taong napapahamak, ito'y kahangalan. So, pag sinasabi mong, ay, kahangalan ang mensahe ng krus kasi para lang yan sa mga unbeliever, hindi yan para sa ating mga ligtas. No? Ibig sabihin, kung kahangalan yan sa'yo, sa isang Kristyano, ikaw ay napapahamak. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay ang solusyon din, no, ng Panginoon para patuloy tayong managumpay sa anuman na meron tayo. No? Anumang bagay na naghahadlang sa ating paglago, ang kapangyarihan ng ginawa ni Kristo sa krus ang siyang magtatanggal nito. No? Dahil kapag manatili sa atin yung mga mali sa buhay natin, mapapahamak tayo, mga kapatid.
Dito pa lang sa mundo, meron ng kapahamakan ang kasalanan. Amen? So, sabi dito sa verse 4, eto yung mabuting balita na ipinapahayag ni Isaiah in the Old Testament. Actually, prophecy pa lang ito. Sabi niya, maraming mga preachers, isa na si Paul, no? Isa na si Ivy, si Helen, ang magpapahayag sino ang maniniwala, no? Sa mabuting balitang ito. Dahil ang sino mang mananampalataya, no? Sila ang patuloy na makakaranas ng kapangyarihan. So sabi dito, eto yung balita na kailangan nating patuloy na paniwalaan. Sabi po sa verse 4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Itong kahinaan na ito yung kahinaan natin sa kasalanan. Mahina tayo mga kapatid na paglabanan ang kasalanan. Mahina ang ating laman, no? Sabi niya, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Mahina tayo when it comes to obeying the word of God. No? Mahina tayo na malaman kung ano yung kalooban ng Panginoon kasi ang una nating iniisip ay yung kalooban natin, yung kaisipan natin. Anong sabi sa Isaiah chapter 55? Mas mataas daw ang kaisipan ng Panginoon kaysa sa ating kaisipan. Ang kaparaanan niya mas mataas kaysa sa ating kaparaanan. That's why itong mga kaparaanan natin kailangan itong maipako, no? Kailangan itong katulad ni Jesus, no? Jesus is our example. Nung naipako siya sa krus, sabi niya, I am your example. Ang laman mo kailangang gawing wala akong ibang maisip na ibang word. Ang laman mo kailangang ipako yan. Para hindi yan ang manguna sa mga desisyon mo sa buhay, kundi ang Espiritu Santo. So kung ano man yung nangyari kay Kristo, susundin natin yon mga kapatid. Dahil kung hindi, sasabihin natin na tayo'y Kristiyano, pero sarili natin ang ating sinusunod. At hindi ang pangunguna ng Espiritu Santo sa buhay natin. Alam yun ng Panginoon na mahina tayo. Sabi dito sa verse 4, tunay niyang inalis niya ang ating mga kahinaan. No? Mahina tayo na malaman kung ano ang kaparaanan ng Espiritu Santo. Mahina tayo sa kanyang leading, no? Mahina tayo sa mga bagay na espiritual na nais na mangyari sa buhay natin ng Espiritu Santo at alam niya ng ating Panginoong Hesus. Kaya anong sabi niya? Ito yung solusyon. Kailangan katulad ko na nakapako ako, wala akong magagawa, dapat kayo rin. Aminin nyo na wala kayong kakayahan, wala kayong magagawa, manampalataya kayo sa ginawa ko sa krus dahil yan ang kapangyarihan ko para ang sarili mong kaisipan ay matanggal sa isip at sa puso mo para makuha mo kung ano ang kaisipan ng Espiritu Santo para masolusyonan ang problema mo. So yan ang sinasabi ng mabuting balita sa verse 4, no? Ito yung mabuting balita na kailangan natin sa ating paglagong espiritual. Dahil ang natututo na mas makasunod sa Espiritu Santo, siya ang naglalago. Mataas ang standard ng ating Panginoon, kaya mataas din, malaki rin ang kanyang ibinayad. Kaya wag nating isawalang bahala. Huwag nating isang tabi. O bigyan ng maliit na halaga yung katagumpayan ni Kristo sa krus. Dahil for the longest years in our lives, yun ang ginawa natin. Na akala natin yung mga ginagawa natin na ministry, pag-a-attend, yun na sapat na yun para lumago tayo. Hindi po mga kapatid. Although kailangan natin yun, hindi po yun.
kasangkapan lang yun. Ang pag-attend natin, kasangkapan lang natin upang maranasan natin at mapakinggan natin yung katotohanan, at kapag nanampalataya tayo sa katotohanan na ipinapahayag natin, anong sabi? Mararanasan natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, at yun ang paraan ng ating paglago. Paglagong espiritual. Amen. At ang paraan ay ang pag-alis ng ating mga kahinaan, at ginawa yun. Ang pinaka topic dito ay yung kamatayan ni Kristo, mga kapatid, as we know. No, ang Isaiah 53 is all about the death of Jesus. Ngayon, sinasabi niya na ito yung balita about sa kanyang kamatayan, inalis niya at patuloy niyang inaalis ang ating kahinaan sa laman at sa kasalanan. Dahil yun lang ang paraan para patuloy nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. No, kung magpapatuloy tayo sa kahinaan ng ating laman at na kahinaan ng ating kasalanan, we will never experience the power of God to change us and to solve our problems. Mas lalong gusto niyang bigyang linaw ang kanyang salita sa puso natin hanggang maglinaw ito sa ating mga experiences. Na maranasan natin talaga, mga kapatid, hindi lang natin mapakinggan, kundi maranasan natin. Amen. Okay. Diretso tayo sa verse 4. Tunay niyang inalis niya ang ating mga kahinaan. Itong kahinaan na ito, sinabi ko kanina, kahinaan natin to sa kasalanan, sa laman, no? Minsan, mahina tayo dahil sinusunod natin yung mga kasabihan, mga maling paniniwala na mali, taliwas sa salita ng Panginoon. At ang kahinaan din ito, kahinaan ng ating katawan. No? Mahina ang ating katawan. Mahina ang ating mga kaisipan. No? Mahina ang ating damdamin. Madali tayong magalit, madali tayong magtampo, madaling magkasakit. So anumang klaseng kahinaan, mga kapatid, na nararanasan natin ngayon, whatever weakness, mental, emotional, physical, material weakness, no? 'Di ba sabi ko nakaraan, Lord, mahina ang van. Dahil matandang-matanda na, pero sa kapangyarihan mo kami humahawak. So kahit ano pa man na kahinaan na yan, mga kapatid, ang nag-alis daw sa ating kahinaan ay yung ginawa ni Kristo. Ibig sabihin, yun ang paraan. Patuloy tayong tumingin doon dahil yun ang ibinigay at ibinibigay na solusyon para matugunan anumang kahinaan na meron tayo. Kahinaang pinansyal, no? Relationship, mahina ka sa pag-intindi, sa pang-unawa, in your patience and understanding sa mga taong nakapalibot sa iyo dahil tinetest nila ang ating pasensya, ang ating kabutihan, no? So ano bang kahinaan? Tunay niyang inalis niya. Ito ang paraan, mga kapatid. Hindi yung kung anumang bagay na naiisipan natin na paraan, hindi yon. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. So, ano man yung nararamdaman natin sa katawan, no, heartbrokenness, whatever emotion, negative emotion na dumarating sa ating buhay, sabi niya, ang Panginoon ang may kakayahan para i-restore, tanggalin, pagalingin anumang emotional sickness, physical sickness, mental sickness. That's why wala tayong rason. Yung mga alam niyo po, nakakalungkot, yung mga nag-suicide, dapat alam nila to, no? Ito ang dahilan kung bakit, yun nga, nagsisuicide dahil totoong-totoo yung mga nararamdaman natin sa ating emosyon, sa ating kaisipan, no? Na kapag hindi natin alam ang kapangyarihan ng Diyos para tanggalin, pagalingin tayo sa mga nararanasan natin, pwedeng ganun din ang ating tahakin na daan para wakasan ang mga paghihirap natin. Amen po ba? At alam nyo ng ating Panginoong Jesus
Verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Dahil sa ating mga kasalanan, no? Kaya siya ipinako, kaya siya nilatigo, no? Dahil ang karamihan or ang madalas na punot dulo ng ating mga sugatan na puso, punot dulo ng mga sakit natin, dahil sa kasalanan. Bakit maraming depressed? Bakit maraming may mental breakdown? Bakit maraming nawawala sa kanilang mga sarili? Bakit maraming Kristiyano na kahit Kristiyano baon sa utang? Bakit maraming depressed, oppressed ng enemy? Sugatan ang kanilang buong pagkatao dahil sa kasalanan. Pero sabi dito, kinuha niya yung sugat, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Amen? So kung pananampalatayaan na natin ito, mga kapatid, ito ang paraan para mahilom anuman iba't ibang klase na sugat na meron tayo. Iba't ibang klaseng problema, no, kabigatan, challenges na meron tayo. Ang paraan walang iba kundi ang ginawa ni Kristo sa krus, dahil ito yung pinag-uusapan dito sa sa chapter 53. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan, no? Mga kapatid, tayo din minsan bugbog sa pahirap, bugbog sa problema, no? May mga times na kakatapos pa lang ng problema, meron na naman. Kakatapos pa lang ng trials and challenges, meron na naman, no? Mga kapatid, ang ating Panginoon ay binugbog daw din. Pinasan niya yung pagbubugbog para magkaroon tayo ng kagaanan. Sa patong-patong na problema na meron tayo, ang solusyon ay yung ginawa ni Kristo sa krus. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. So may mga pagkakataon na may mga tao na pahirap sa buhay natin, no? May mga kondisyon sa buhay natin, sa pamilya, no, sa trabaho, sa business na merong mga pahirap, pabigat, no? Tinik sa ating lalamunan. Pero sabi niya, tayo ay gumaling, no? Tayo ay merong solusyon dahil sa pahirap na dinanas niya. Of course, ang pinag-uusapan dito yung problema natin sa sakit, no? Yung mga problema natin sa mga sickness and diseases. Dahil sabi nga, kapag wala daw tayong sakit, kung ano-ano yung mga pinoproblema natin yung anak natin, yung anong kakainin, no? Pinoproblema natin yung business, yung ulan, no, yung bagyo. Pero kapag oras na magkasakit ka, wala ka ng ibang pinoproblema kundi ang karamdaman mo na lang. At alam niyo ng ating Panginoon, no? Alam niyo ng ating Panginoon na kapag meron ng masakit sa puso na sa katawan natin, meron na tayong iniindang sobrang sakit na karamdaman, wala nang ibang importante kundi ang mabigyan ka ng kagalingan. Wala ka ng ibang iniisip, no? Wala ka ng ibang pangarap kundi magkaroon ka ng relief, no, ng total and complete healing. Kaya eto din yung malaking ibig sabihin nito. Tayo ay gumaling. Kaya every time na meron po tayong karamdaman, mga kapatid, anong sabi sa verse 1? Sino ang maniniwala sa aming ibinabalita? Okay? Na ang kamatayan ni Kristo ang dahilan, ang paraan para magkaroon tayo ng kagalingan. Naniniwala ka ba sa ibinabalita naming ito? No? O
O mas naniniwala ka sa kaparaanan mo, sa katalinuhan mo, sa experience mo, sa gamot mo, sa kung anumang tao. Although hindi ko po yan sinasangtabi. Pwedeng gamitin yan ng Panginoon. Pero, meron tayo na salita ng Panginoon na mas makapangyarihan na solusyon sa ating mga karamdaman. Ito dapat ang una nating kukunin bago ang ating gamot. Mga kapatid, ito dapat yung una nating, di ba, ang gamot kapag sumakit ang ulo, ay diretso tayo doon sa cabinet, kukuha ng gamot. Ano sabi ng Panginoon? Take up your cross daily. Ibig sabihin, hindi yung problema, kundi yung katagumpayan ni Kristo sa krus. Ito yung una nating tangkilikin. No? Ito yung una nating panghawakan. Yes? Tell him. Yan yung prescription ni Lord. Amen. Kung ako ang doktor, may prescription na gamot. Si Lord, yan ang prescription niya. Yung salita niya na Amen. tayo pinagaling. Mga lahat, sugat. So, ang ano dyan, yung sa doktor, nananampalataya tayo sa prescription ng doktor, tinitake natin, sinusunod natin, 3 times a day, round the clock pa, ilang araw. Ganun din sa Panginoon. Nananampalataya sa kanyang prescription. Nakasulat na, matagal na, hindi pa tayo nagkakasakit, may prescription na si Lord eh. Amen. Sakit na natin eh. Telen, sabi mo, round the clock, di ba? Nag-a-alarm pa tayo para magising lang tayo ng alas 2, alas 3 para uminom ng gamot. Pero katindi yung faith, pananampalataya sa doktor at sa gamot, para lang gumaling. So yan, meron ng prescription si Lord, hindi na binigay. Wala pa tayong sakit, meron na naka-ready yung doktor natin eh. Amen. Natin, diba? Pananampalataya, take lang natin. Take! Scrubs! Amen. Yun lang po. Amen. Thank you, Telen, for that additional encouragement sa atin. Kung hindi ang salita ng Panginoon ang paniniwalaan natin, yun nga, iba ang paniniwalaan natin. Sarili, ibang tao. Sarili, ibang tao o bagay. Sabi ng Panginoon, wala daw siyang, no flesh shall glory. Wala siyang gustong maging kahati, no, sa kanyang presensya, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang biyaya. Amen po ba? Okay. Sabi po dito sa verse 6. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. So, eto na yung gustong sabihin. Nagkanya-kanya tayong solusyon. Nagkanya-kanya tayong kaisipan ng paraan para masolusyonan ang problema natin, ang kahinaan natin sa laman, sa kasalanan. Iba-iba yung naiisip natin na paraan kung paano tayo lalago. No? Sabi ng Panginoon, at alam din niya ng Panginoon na marami tayong kaisipan upang mapagaling tayo, maglago sa ating espiritual kung paano natin masusunod ang Panginoon. Sabi ng Diyos, ito ang paraan. Ang kamatayan ko sa krus, ang paraan. No? Alam ko na maliligaw kayo ng landas. Iba-iba yung inyong ang inyong paniniwalaan. Magkakanya-kanya kayo ng lakad, ng paraan, no? Para matustusan, matugunan ang inyong pangangailangan. Para daw tayong mga tupa na nagkakanya-kanya. Na akala naman ng tupa totoong makakahanap siya ng pagkain niya, ng inumin niya, hindi. Ang tendency ng tupa ay maligaw. At hindi lang maligaw, lapain, no? Malapa ng mga nakaabang. Syempre, 'di ba? Alam ng mga wolves, ng mga lobo kung saan nagtitipon-tipon ang mga tupa. Alam niya kung nasaan ang kawan. Para tuloy ako ang word na kawan. Alam niya kung nasaan yung barn, no? Kung nasaan nakakulong doon yung mga
tupa. So, ngayon, yung lobo, nag-aabang yun. Di ba? Nakaabang lang yan sa likod ng puno, sa mga dayami, para lapain. At ang titingnan niya ay yung sumusuway. No? Sumusuway sa kaparaanan ng ating Panginoon. No? Ano ang kaparaanan ng Panginoon? Ang katagumpayan niya sa krus. Kung hindi natin yun susundin at susuway tayo, nakaabang ang demonyo. Nalapain tayo. Dahil alam niya na ang katagumpayan lang ni Kristo sa krus ang paraan para managumpay tayo sa kasalanan. Ngayon sabi ng demonyo, merong hindi nananampalataya. Okay, may open door ako. Meron akong entry point para lapain ko at pahirapan, i-oppress, di ba? So sabi daw ni Ate Lani, si Kuya Kim daw, Kristiyano. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Siguro meron siyang napanood na nagpapahayag din si Kuya Kim ng salita ng Panginoon. Hindi ko alam kung bakit yun ang sinabi niya. So you see, may mga tao na nagpapahayag din na sila'y Kristiyano, pero kung hindi nakapundasyon sa kay Kristo at sa kamatayan niya sa krus ang ating pananampalataya, walang maayos na resulta. Wala tayong maipapahayag na hope, no? Na solusyon sa problema, especially sa ating mga anak. Amen. Sa mga taong bugbog ng problema, no? Ng kahirapan, kung ano pa man yan, depression. Diba yun yung ikinamatay ng kanyang anak? Clinically depressed daw yung kanyang anak. So dapat tayo bilang mga magulang, we have to have that discernment. No? Meron tayong dapat discernment kung ano yung tinatahak ng ating pamilya, ng ating mga anak, kapatid. And then, when the Lord gives us that discernment, doon na tayo magsisimula na manalangin para sa kanila, manampalataya para sa kanila. We have to be sensitive. Amen. Sensitibo dapat tayo. Dahil sa atin ipinagkatiwala ng Panginoon ang solusyon, ang paraan para managumpay tayo. Amen po ba? So, I pray na huwag tayong maging isang tupa, no, na nakikipagtigasan sa kaparaanan ng Panginoon. Matigas ang ulo, no, sa kaparaanan ng Panginoon. Sabi ng Lord, ano man ang problema mo, ano mang kabigatan na meron ka, ano mang kahinaan na meron ka, problema, karamdaman, nabugbog ako para dyan. Namatay ako para dyan. Ibig sabihin, ang kamatayan ko sa krus ang paraan, manampalataya ka. Okay, so kung mapapansin po natin, no, sa verses 4 and 5, dito sinamarize ni Isaiah yung balita na ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus na tagapagligtas ang solusyon sa mga karamdaman natin, problema natin, no, mga bagay na nagbibigay sa atin ng kabagabagan. Amen. So, dahil nga ito yung pinaka pinag-uusapan natin, ang kamatayan ni Kristo sa krus. Kung mapapansin po natin, wala man lang dito na binanggit tungkol sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Di ba binasa natin? Merong isa. Eto, sa verse 10, basahin po natin. Ang kanyang paghihirap ay sabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. So, ang nagsasalita na dito, ang Diyos Ama. Ang kanyang paghihirap. Sino ang kanya?
ang ating Panginoong Jesus. So kalooban daw ito ng ating Panginoong Diyos, ng Diyos Ama. Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. So itong mabubuhay siya ng matagal, eto na yung buhay na walang hanggan. Na resulta rin ng kamatayan ni Kristo sa krus. So kung mapapansin natin, isang statement lang ang inilagay at hindi pa nga parang hindi pa direkta. No? Pero tayo dati, ang alam natin, na ang kamatayan ni Kristo sa krus ay about lang sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero dito, malinaw na ipinahayag ni Isaias na ang kamatayan ni Kristo, ang kaligtasan na ginawa niya sa krus ay para sa kaligtasan natin sa mga pahirap na pagdaraanan natin dito sa buhay na ito. Amen? Dahil dito sa lupa ang labanan, mga kapatid. Na andito ang labanan sa kasalanan, kaya dapat dito tayo managumpay. At ang katagumpayan ni Kristo sa krus ang kailangan natin. Dahil kung nasa langit na tayo, wala na. Hindi na natin to kailangan. Amen? Amen. So, the Lord has to renew our minds. Na ang kamatayan ni Kristo, mga kapatid, hindi lang para makamta natin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Ito rin ang kapangyarihan ng Diyos upang patuloy tayong iligtas sa ating mga kahinaan ng ating laman, ng kahinaan ng ating kaisipan, no, ng ating damdamin, ng ating katawan, ng ating mga kaparaanan to protect us, no? Mahina tayo, proteksyonan ng ating mga sarili sa mga kapahamakan, sa disgrasya. No? Mahina tayo sa mga bagay na yan, pero sabi ng Panginoon, namatay ako sa krus para tugunan ang inyong mga kahinaan dito sa mundong ito. Diba dahil nandito ang mga paghihirap natin, naandito ang mga problema, naandito yung mga pasanin, naandito yung mga trials and pains and temptations. Kaya ito yung sinasabi natin paulit-ulit, na dapat maibalik natin ang ating pananampalataya kay Kristo at sa kamatayan niya sa krus. Dahil kung dito pa lang, hindi tayo natututong managumpay, baka pagdating ng panahon, hindi rin natin maranasan yung fullness of God's victory over sin. Ano yung fullness of God's victory over sin? 1 Corinthians 15. Para mas makita natin yung kahalagahan, no, ng katagumpayan ni Kristo. Sabi dito sa 1 Corinthians 15, 51 to 55, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. So, hindi daw lahat ng Kristiyano mamamatay. Merong makaka-experience ng rapture. Ngunit lahat tayo'y babaguhin. Pag sinabing babaguhin, bibigyan ng panibagong katawan, glorified body. Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Ang kisap mata, hindi po yung kurap mata. Iba yung kurap mata sa kisap mata. Ang kisap mata, alam mo, lahat na ba tayo na in love? Di ba? Kapag ang taong in love, parang numiningning yung mata. Di ba? Parang kumikislap. So yung kislap na nakikita natin sa loob ng ating mata, ganon, hindi yung kurap. Isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. So ito yung the trumpet sound, no? On the day of rapture. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat
Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan, na lupig, nawasak, natalo na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So kung hindi tayo natututong managumpay dito, mga kapatid, laban sa ating mga kahinaan sa laman, sa kasalanan, mga panggugulo pang aatake ng dyablo, at sa mga maling kaisipan ng mundo, kung hindi tayo natututong managumpay, baka pagdating na sinasabi dito, ay hindi rin tayo kasama sa tagumpay. Lubos na ang tagumpay. Bakit lubos? Buo na, kumpleto na, dahil meron na tayong unang nararanasan. Ngayon, eto na yung kabuuan, lubos. Hindi malulubos kung walang unang na-experience na tagumpay. Amen po ba, mga kapatid? Parang, di ba, nag-iipon ka. Okay, kailangan mo mag-ipon ng 100,000. Hindi mo yan mabubuo kung hindi ka mag-iipon ng paunti-unti. And then kapag na, tapos mo na, okay, tapos na, lubos na. No? Lubos na ang tagumpay na kapag ipon ka na. May pang-travel na. May pang-travel na. Pero kung hindi ka mag-iipon, wala kang tagumpay. Na matustusan mo yung travel mo, di ba? Mga kapatid. So eto dapat nating pag-ipunan sa lubos na tagumpay na dapat na inaasam natin. Amen. Po ba, mga kapatid? I am preaching better than your amen. Lubos na ang tagumpay. No? So, ito po yung nais ng Panginoon. Sino ang naniniwala sa aming ibinabalita? No? Nais ng Panginoon na paniwalaan natin to dahil ito yung katagumpayan natin dito pa lang. No? Nais ng Panginoon everyday nananagumpay tayo. Para dumating man ang araw, ma-experience natin yung kalubusan ng tagumpay ni Kristo sa kasalanan, sa kamatayan. No? Dahil ano ang kasalanan? Separation. Kamatayan. Ano ang kamatayan? Separation. Nung nagkasala si Eva at si Adan, sabi niya, the moment that you eat of this fruit, you shall surely die. Ang death na sinasabi doon ng Panginoon, hindi physical, kundi they will be separated from the glory, from the presence, from the holiness and power of God. Kaya pinalaya sila sa Garden of Eden. Yung ibinalot sa kanilang katuwiran, yung kaluwalhatian ng Panginoon, tinanggal sa kanila. They were separated from His glory. Amen. So ang kasalanan, kung magpapatuloy po tayo, it will separate us from the grace of God. It will separate us from the power of God. It will separate us from the victory of God. Amen. Sabi sa 55, sa 1 Corinthians pa rin, 15:55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? So dapat ngayon pa lang, nasasabi na natin yun. Dapat nararanasan na natin na nawawalan na talaga ng kapangyarihan, ng tagumpay ang kasalanan sa buhay natin dahil nananagumpay tayo sa kasalanan. Nasaan kamatayan ang iyong tagumpay? So, ano sabi ko kanina, ang kamatayan is separation. So kung hindi tayo
patuloy na lalakad sa kaparaanan ng Panginoon, kung papaano natin mararanasan ang kanyang katagumpayan laban sa kasalanan, and that is through the victory of the cross, then we are separated. Separated tayo. No? Pag sinabing separated, hindi natin mararanasan ang biyaya, ang katagumpayan, ang lunas na nais na ibigay sa atin ng Panginoon, ang solusyon na nais na ibigay sa atin ng Panginoon. Dahil nananagumpay sa atin ang laman, no? Nananagumpay sa atin ang sarili nating kaisipan. Pero kapag natututo tayong managumpay, ngayon pa lang, nasasabi na natin, oh, nasaan na kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan na kamatayan ang iyong kamandag? So, eto yung mabuting balita na kailangan nating patuloy na panampalatayaan, paniwalaan. Amen. Dahil sabi ng Panginoon, dito niya tayo matutugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa English, sinabi dito sa verse 4, He has borne our griefs and carried our sorrows. Grief and sorrow. So, kumuha ako ng mga translation. Ano yung grief and sorrow? Mga heartache, heaviness, loneliness, no? Kalungkutan, dalamhati, no? Kapanglawan, dusa, karamdaman, kalumbayan, problema, lahat ng negative. 'Di ba dito natin yan sa mundo nararanasan? Sabi ng Panginoon, ang kamatayan ko sa krus ang solusyon. Dinala ko lahat nung ako'y mamatay sa krus. Hindi lang ang kasalanan mo, kundi lahat ng nagpapahirap sa'yo. Ano man yan, pinasan ko yun. Kaya manampalataya ka sa ginawa kong pagpapasan. Dahil ako na ang nagpasan para bigyan ka ng kagaanan, para bigyan ka ng lunas at ng solusyon. So, dito sa last verse ng chapter 53 no ng Isaiah, verse 11 and 12. Sabi dito, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. So, ibig sabihin, dahil sa pagdurusa ng ginawa ni Kristo sa krus, ito daw natin mararanasan, malalasap ang ligaya. No? Anong sabi sa Hebrews chapter 12? Who for the joy that was set before him endured the cross. Napagtiisan niya daw, napagdaanan, nakayanan niyang pagtiisan ang kahirapan ng kamatayan sa krus dahil merong joy, merong kagalakan ang nakaabang, who for the joy that was set before him endured the cross, despising its shame. Hindi niya ininda or hindi niya inisip yung kahihiyan na dinanas niya dahil alam niya merong katagumpayan, no? Merong kagalakan. Dahil kapag maranasan natin ang kapangyarihan ng binayaran ni Kristo sa krus para managumpay tayo sa kasalanan at tayo ay magkaroon ng paglagong espiritual, ang sunod po diyan ay ang kagalakan.
Pag maranasan natin ang kagalingan ng ating pangangatawan dahil sa pananampalataya natin doon sa kasimplihan ng kanyang salita na dahilan sa mga latay at sugat at nagkaroon tayo ng kagalingan, ang sunod dyan ay kagalakan. No? At kapag lubos na ang tagumpay, kapag kinuha na tayo, everlasting joy ang mararanasan natin. So dito pa lang mga kapatid, nais na ng Panginoon na malasap natin yung ligaya, yung kagalakan, no? Yung joy na bunga ng katagumpayan ni Kristo sa krus. Dahil ito yung sinasabi niya, dito natin makukuha, restore unto me the joy of thy salvation. Sa kaligtasang ginawa ni Kristo lang natin makukuha ang restoration ng kagalakan. Kung tayo po ay nanghihina, no, nalulumbay, walang kagalakan, no, ang makakapag-restore sa joy na meron dapat ang ating puso, walang iba kundi ang ginawa ni Kristo sa krus. Dahil etong sinasabi niya, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Ito yung benepisyo. Ito yung benefit, the joy of our salvation. Dahil kapag nararanasan po natin yung kapangyarihan ng Panginoon at nananagumpay tayo sa problema, di ba? Meron tayong kagalakan after. Yung joy na galing sa Espiritu Santo dahil nga siya yung kumikilos sa buhay natin. Dahil kung wala ang pagkilos ng Espiritu Santo, wala. Aasa tayo sa ating kahinaan. Sa kahinaan ng ating kaisipan, ng ating kakayahan, mahina tayo. So walang kagalakan dun. Pero kapag nararanasan natin ang pagkilos ng Espiritu Santo, diba? Ang kalakip noon, kasiglahan, kagalakan na, wow, Lord, thank you. Hindi ko naisip yun, pero yun pala ang kaparaanan mo. Yun pala ang, di ba, ano sabi ng Panginoon? The blessing of the Lord, it makes us rich and He adds no sorrow to it. Kung walang sorrow, ibig sabihin, magaan. No? Merong kaligayahang ibibigay. Masaya ka sa solusyon na ibinibigay ng Panginoon. Verse 12. Dahil daw sa kamatayan ni Kristo sa krus, okay? Dahil dito, siya'y aking pararangalan. So, ang karangalan na ibibigay ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesus ay ang karangalan na pagharian. Dahil siya ay He will reign. Amen? So, dahil nga sa katagumpayan ni Kristo sa krus, meron siyang paghahari na inaasahan. Dahil kung hindi tayo tinubos, wala siyang paghaharian. Amen po ba, mga kapatid? Hindi niya maipapakita yung kanyang karangalan sa buong nilikha. At walang magbibigay sa kanya ng karangalan. Kasi tayong mga tinubos niya. Kaya sabi dito, dahil dito siya'y aking pararangalan. Sa pamamagitan natin yun. Tayong mga tinubos, tayong mga nanagumpay, tayo yung magbibigay ng karangalan sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, anong sabi sa kanta? We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Diba? Yung mga corona, yung mga rewards, ibibigay daw natin yun sa ating Panginoon dahil siya ang naging dahilan kung bakit natin yun nakuha in the first place. So dahil dito siya'y aking pararangalan. So ganun din tayo mga kapatid. Ito din ang paraan para parangalan din tayo ng Panginoon. On the day of the judgment seat of Christ, after the rapture, di ba pararangalan tayo?
Di ba bibigyan tayo ng mga rewards? Bema judgment. Hindi po ito yung great white throne judgment na huhusgahan ang ating kasalanan. Hindi na tayo huhusgahan. Ang judgment seat of Christ, ang panghuhusga na nagagawin sa atin ng Panginoon, papaano ba tayo na nagumpay? Papaano ba natin ginamit yung kapangyarihan ni Kristo, yung katagumpayan niya sa krus, para managumpay din tayo? Kasi yung pananagumpay natin, yung paglago natin, yun ang merong reward. At yun ang karangalan natin. Amen. So, sabi sa dito sa verse 12, kung ang kamatayan ni Kristo sa krus ang paraan para parangalan siya ng Diyos Ama, ang ginawa rin ni Kristo sa krus ang paraan upang tayo ay parangalan ng Panginoon, bigyan ng rewards on the day of rapture. No, kapag kinuha na tayo ng Panginoon, susunod na yung marriage supper of the Lamb at ng awarding. Yun ang karangalan na meron tayo. Wala dito sa lupa, mga kapatid, ang karangalan. No? Kaya anong sabi ng salita ng Panginoon sa Mateo, huwag tayong mag-impok ng mga bagay dito sa lupa na nasisira, nauubos, nawawala, gumuguho, natutupok ng apoy, binabaha ng tubig, kinakalawang. No? Meron ako nakita sa Facebook, tatay, delivery siya, nagde-deliver siya, no? Tapos nakapag-ipon na daw siya ng 50,000. Pero dahil nga matanda na siya at hindi niya alam kung paano ilagay sa bangko, wala. Pinagnangat-ngat ng mababait niyang alaga. So you see, walang kasiguraduhan dito sa mundong ito. Kaya wag daw tayo mag-impok ng mga bagay dito sa lupa. Ang iimpok natin, mga kapatid, yung mga bagay na bunga ng ating pananagumpay. Pananagumpay sa kahinaan natin sa laman, sa kasalanan, no? Sa pang-aatake ng dyablo, mga maling kaisipan ng mundo, mga maling, may mga pleasure na ibinibigay ang mundo na parang hinahatak ang ating laman. Amen. So, kailangan nating mapapagtagumpayan yung mga bagay na yun. Kasi kapag nananagumpay tayo, doon tayo nag-iimpok ng mga bagay. 'Di ba? Dahil mabubuhay tayo ng walang hanggan. So, I believe, 'di ba nasabi ko na to noon, kung dito, pinagsusumakita natin na magkaroon ng magandang bahay, kasi nagbibigay ito sa atin ng ng comfort. Nag-iimpok tayo para magkaroon tayo ng aircon, ng sasakyan, di ba? Wala pong mali doon, mga kapatid. Okay lang yon. Imbes na gumawa ka ng apoy, meron tayong mga kalan, kasi gusto natin na may comfort tayo. Kaya bumibili tayo ng mga gamit. No? Masarap na pagkain dahil they give us pleasure and goodness, comfort. No? Pero yun pa kaya kung naiisip natin na magkaroon tayo ng mga bagay dito sa mundong ito, yung mga reward na ibibigay sa atin ng Panginoon, tsak magbibigay din yun sa atin ng pakinabang sa buhay na walang hanggan na dadanasin natin. Amen? Kaya yun ang pag-impukan natin. Halimbawa, meron kang problema sa kapatid mo, manampalataya ka, Lord, gusto kong managumpay dahil ikaw ay aking Diyos who is victorious. Gusto kong maging kabahagi sa tagumpay mo. Ngayon, kapag nanagumpay ka, the Lord, sabi nga ng Panginoon, yung mga luha natin, nakarecord, yung mga katagumpayan pa kaya natin?